Samantala, insufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos batay po sa botohan sa House Committee on Justice. Ikinadismaya yan ng ilang naghain at nag-endorso ng impeachment complaints dahil tila pinoprotektahan nila ng mga kongresista ang Pangulo. Patay na nga ba ang dalawang reklamo? Alamin po natin yan sa Balitang Hatid ni Tina Panganiban Perez. Mahaba ang naging talakayan tungkol sa mga inilatag na grounds for impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa reklamong inihain ng grupo ni dating Party List Representative Liza Masa, 3 alegasyon ang nakaangkla sa betrayal of public trust. Itinatag, pinahintulutan at pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang opisyal na patakaran ng allocables at non-allocables sa pagbubuo ng DPWH budget. At ito ang naging batayan at bahagi ng isang buong sistema ng sentralisadong korupsyon na nagresulta sa tinatawag natin ngayong flood control corruption scandal. Ang Pangulo at tanging ang Pangulo lamang mismo ang may kapangyarihan na tuluyang mag-authorize ng release ng 213 billion pesos na unprogrammed appropriations na naging balon ng malawakang korupsyon. Kaya ito ay malinaw na pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Sabi ng ilang miyembro ng komite, walang naipakita sa reklamo na may direktang utos ang Pangulo kaugnay sa mga bintang. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these 3 schemes. Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. Accusations are not factual allegations. Presidential approval of the release of these funds does not equate to discretionary indulgence. It is actually a requirement of law. Pero ang ibang mambabatas, naniniwalang sapat ang mga nilalaman ng reklamo para umusa dito. Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. To support this charge, the complaint alleges that the quote-unquote Saldico confession confirmed the President's personal and direct involvement. And I respectfully submit that given that standard, that these allegations are assumed to be true, the complaint, insofar as the third ground is concerned, does satisfy the threshold standard of sufficiency in substance. At ng pagbotohan ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ito, with vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. That concludes the voting. idineklara ring insufficient in substance ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Base sa rules ng Kamara, kung insufficient in substance ang impeachment complaint, i-dismiss ito at isusumite ng komite ang report nito sa plenaryo. Patay na nga ba ang dalawang reklamo? As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed
by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Ang desisyon ng komite, ikinadismaya ni dating Congresswoman Maza. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Nakakalungkot na kung dito sa proseso na ito ng impeachment, hindi natin makukuha ang katarungan, talagang mapupersa ang mamamayan na lumabas sa prosesong ito para makuha ang katarungan na atin pong inaasam. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na nag-endorso sa reklamo, tila ipinagtanggol ng mga kongresista ang Pangulo. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Sabi naman ng Malacanang, hinayaan lang ng Pangulo na gumulong ang proseso. Kumpiyansa raw ang Pangulo noon pa man na wala siyang ginawang impeachable offense. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. Hindi na raw tinutukan ng Pangulo ang naging talakayan sa House Justice Committee dahil may dalawang engagement siya sa loob ng palasyo. Nakatutok daw ang Pangulo ngayon sa pag-angat ng bumagal na ekonomiya ng bansa. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.